Ang dami po pala natin. Actually, hindi ko in-expect na nandito ang ating mga kapatid from Alnada. Kasi si Brother JM and Ate Johan. Sila daw yung Sila yung mag-special naman. Okay. So, by the way, meron po tayong bisita ngayong gabi si... ano pong pangalan po nila? Si Ate Celia po. Opo, thank you po for attending sa aming Bible study. Every Friday po, meron po kaming... nag-aaral po kami ng salita po ng Panginoon. And we preach here nothing but the Word of God po. Kung ano po yung nasa kasulatan, banal na kasulatan ng Panginoon, yun po yung aming pinagbubulay-bulayan po every Friday. So, before we start po, may I request everyone to let's pray individually, 2 to 3 minutes po. And then after that, I will open in prayer. So sige po, let's individually pray. Let us open this time in prayer. Our dear Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong dakilang katapatan po, Panginoon, sa amin pong buhay. Lord, thank you so much dahil binigyan niyo po kami ng oras at lakas upang kami po ay magtipon-tipon po, Panginoon, ngayong gabi upang mag-aral po ng inyo pong salita. Panginoon, salamat po sa kalakasan na binigay ninyo sa buong linggo. Panginoon, salamat po sa good health ng bawat isa. And Lord, humihingi po kami ng kapatawaran po, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Panginoon, pakalinisin po ninyo ang aming puso't isipan upang kami po, Panginoon, ay marapat na tumanggap ng inyong pong mga biyaya at pagpapala. At dalangin po namin, Panginoon, ngayong gabi, nawa ay bigyan niyo po kami, Panginoon, ng inyong pong karunungan, ng inyong pong katalinuhan, Panginoon, upang amin pong maarok, Panginoon, ang inyong pong banal na kasulatan. Lord, we pray that may you bless every Bible study points, Panginoon, even sa Sharjah, Panginoon, even in Dubai, and even in Abu Dhabi po, Panginoon, even in Ras Al Khaimah po, Panginoon. Lord, we pray that enable us to be mature po, Panginoon, sa pag-aaral po ng inyong pong salita. And Panginoon, dalangin din po namin ang aming mahal na pastor, kasama po ng kanyang pamilya, si Tita Del, Josiah and Andel. Lord, we pray na patuloy niyo po silang bigyan, Panginoon, ng inyo pong pagpapala. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang buhay. And Lord, we pray that may you continuously empower our pastor, Panginoon, as he lead po, Panginoon, the church. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ang ating pong topic po ngayong gabi ay pinamagatan po natin the Bible. The Bible Part 2. Kasi po yung Part 1 po nito ay kumbaga katuloy lamang po ito nung napag-aralan namin ng mga nakaraang buwan. And Part 2, kasi yung Part 1 po, nung inaral po namin yung Part 1, it talks about the external na kumbaga patunay na yung hawak nating Biblia ay tunay nga talaga siya. Ngayon naman, yung pag-aaralan po natin is about the part 2, which is internal. How sure are we na yung nasa loob nito ay tunay at free from error? So,
There are 3 Bible verses na nakikita po ninyo sa harapan. Sorry, medyo maliit po siya para sa mga nasa gilid. So, may I invite po na basahin po natin yung first two verses na nakalagay po dyan. Una po, 1 Corinthians chapter 10, verse 11, and next ay yung 2 Thessalonians 2:13. Pwede po bang magsimula dito kay kay Brother Kirby? 1 Corinthians 10:11, and yung kasunod po, si Kuya Jom, ay 2 Thessalonians 2:13. First Corinthians chapter 10, verse 11. 11. Verse 11. Now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Amen. And yung kasunod po na verse, 1 Thessalonians 2:13. Sorry, 1 Thessalonians 2:13. Verse 13. 2:13 po. 13. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which worketh also in you that believe. Amen. Thank you po, Brother Kirby and Kuya Job. So, yung hawak po nating Bible ngayon o ang banal na kasulatan was written by the prophets or the men of God na pinili mismo. Yung Panginoon po mismo ang pumili sa kanila. And they wrote the words that God gave them, syempre. And this is called divine inspiration, okay? So, nung binigay po ng Panginoon yung kanyang salita, di ba? At syempre, nailagay siya sa banal na kasulatan, sa Bible, ang tawag po doon ay divine inspiration. And alam niyo po, sabi ko dati, especially nung mga time po na wala pa po akong study Bible. Sa isip-isip ko, gusto ko kasi gusto kong ilista yung 66 Bible, tapos mahanap kung sino ba yung author nito. Ako personally, curious ako that time. Sabi ko, Lord, paano ba ako magkakaroon nito? Na hawak ko yung listahan ng Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and so on, hanggang Revelation. Tapos meron ako may quick reference ako kung sino yung nito, yung author nito. And by the grace of God, habang nag-Facebook po ako, di ba? Ginamit po ng Panginoon ang technology upang ako po ay magkaroon ng quick reference. Kasi lagi ko siyang naisip palagi. And I believe at some point, shinare ko to last year sa GC natin, Brother Kirby and Brother Ili. So for our quick reference po, isi-share ko po sa inyo yung the Bible books and their authors, kung sino po ang nagsulat per book ng Biblia. And I believe majority po sa atin dito ay alam na natin kung sino yung nagsulat nito, 'di ba? Di ba yung first 5 books po doon, anong tawag doon? Yung unang limang libro ng Bible, ang tawag doon ay Pentateuch or Torah. Meaning, ang laman po noon ay law o mga batas. At ang nagsulat po noon ay si Moses. So, hindi ko na po iisa-isahin yan, dadaan yan just for our quick reference lang po. Pero kung titignan po ninyo dyan, book number 17. What's the book number 17 sa Bible? Ano nakalagay dyan? Louder po. Esther. And sino yung nagsulat? Si Mordecai. Di ba? Kids, have you heard the word Mordecai? Who is Mordecai? Di ba, ang nagsulat, ang pangalan ng libro sa Biblia, Esther. Pero bakit Mordecai yung nagsulat? Anong relasyon nila? May nakakalam po ba? Di ba? Si Mordecai. So, the right question there is, ano ang relasyon ni Esther tsaka ni Mordecai? Sila ay di ba? Actually, silang dalawa po ay magpinsan po. They are cousins. And
si Mordecai din po, yung tumayong guardian ni Esther habang siya ay bago lang. So yun. So si Mordecai po, siya rin yung pinsan siya ni Esther at siya rin yung tumayong guardian ni Esther habang siya ay lumalaki. And tignan ninyo diyan yung book number 58. What's the book? 58 book in the Bible? Nakalagay diyan Hebrews. Pero yun nga, even si Pastor Di ba, sinasabi niya sa atin na it's really certain. It's really not certain, hindi sure, hindi specific yung author ng Hebrews. For the reason na sa nabasa ko po, may nagpipreach at may nagsusulat. So parang lumalabas, parang dalawa, parang gano'n. So parang sa nabasa ko, nagpipreach si Apostle Paul at that time, tapos ang nagsusulat ay si Dr. Luke yata, if kung tama man yun. Kaya diyan medyo yun nga nakalagay, not certain. So anyways, just for our quick reference lang po yan. Now, meron din po akong nahanap na top 10 authors ng Bible, kung sino yung pinakamaraming naisulat sa kanila. The entire Bible yan. So nakalagay diyan, ang pinakamaraming naisulat, sino? Si Moses. 'Di ba? From the Old Testament, siya yung nagsulat nung law, yung Torah, and then makikita nyo Ezra, and then sa New Testament, si Paul yung pinakamaraming na isulat, which is 13 epistles. So nakalagay dyan 87 chapters. So next is David, Isaiah, Jeremiah, Luke, Solomon, John the Apostle, and Ezekiel. Amen? Amen. So let's proceed po sa ating main text o main Bible verse po ngayong gabi, which is 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verses 13 to 17. Yes po. Since mahaba po yung verses po, medyo may request po na isa-isa. 2 Timothy chapter 3 then 13 to 17. Oo nga, dahil matagal pala natin hindi nakasama si Sister Marley. Sige. Amen. Thank you so much po, Sister Marlit. Sabi diyan yung last line, that the man of God may be perfect. Perfect, ano sa Tagalog yung perfect? Perfecto. Diba? Walang mali. Truly furnished unto all good works. By the way, sino nga po yung nagsulat ng binasa na text ni Sister Marlit sa 2 Timothy? Who wrote the book of Timothy? Timothy? Buksan po natin yung 2 Timothy chapter 1. Nakalagay po doon. 2 Timothy chapter 1. Yes, and sige, babasahin ko po. 2 Timothy chapter 1, verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, according to the promise of life, which is in Christ Jesus. Okay, so ang binasa po ni Sister Marlit kanina, 2 Timothy, ay isinulat po ni Apostol Pablo. And from that Bible verse na binasa po natin, we can learn 7 points. Okay po? We can learn 7 points. And first point na nakalagay po dyan, may request naman po na sa mga points po natin na pwede pong pakibasa, simulan po ni Brother Yen sa yung letter A po. The Bible is set apart from all other books. Amen. So sabi dyan, the Bible is set apart from all other books. Here, the scriptures are called holy or banal. Diba? This means set apart or different. The Bible alone is God's divine word to mankind. Ibig sabihin,
natatangi po yung hawak po nating Biblia. Hindi lang ito basta, ito, Bible. Hindi lang siya ordinaryong libro na meron tayo dyan. This one is set apart or holy. At pag pumunta po kayo sa mga library noon, yung mga libraries po natin ngayon, it is very much different po sa mga library na meron tayo ngayon. Kasi yung mga libro po, nababago po yan. I will share you po one example, diba, sa mga libro. One example is that, nung elementary po ako, mahilig po ako sa science. Meron po bang mahilig sa science dito? Kids, who among you love science? Ako po, sobrang hilig ko po sa science. If I may share lang po, to the point na ako po yung pinapadala ng school namin para sa mga quiz bee. So nakiki-quiz bee po ako sa pagdating po sa science. And then, nung elementary po, ano yung turo sa atin? There are 3 state of matter. Di ba? Naalala niyo yun? There are 3 state of matter. Ano nga yun? Solid, liquid, gas. Di ba? There are 3 state of matter. Solid, liquid, gas. Pagdating ko po ng high school, hindi ko po makakalimutan to. First year high school ako. Tinanong yung classmate ko, na eventually siya rin yung valedictorian. Sabi sa kanya, Mr. Ganito, what are the 4 state of matter? Sabi niya, ito po ma'am, solid, liquid, gas, and binanggit niya yung pang-apat. And ako po personally, nagulat po ako, sabi ko, nasagot niya ng tama, 4 na pala yun. Sabi ko, ba't hindi ko alam yun? Kasi 3 lang yung alam ko eh. Hindi ako na-inform. So, kumbaga ako po personally, at that time talaga, hindi ko makakalimutan yun. I was very upset sa sarili ko. Kasi hindi ko binasa yung libro namin. Na meron na palang 4 state of matter, solid, liquid, gas, and plasma. And now, pag pupunta po kayo sa Google, pag sinearch niyo ilan na yung state of matter, 5 na po siya. Solid, liquid, gas, and plasma, yung pang-5, something electron, na medyo komplikado na po siya. So Brother Christian, siguro itatanong niyo, anong point mo, bakit mo sinasabi to? Yung mga libro po natin, lahat ng libro sa buong mundong to, ay nababago yan, nare-revise yan, ayun, nag-update, nare-revise, di ba, nag-upgrade po yan. Even nung college po ako, yung mga tinuro po sa amin na mga rules about sa mga taxation, yung mga sa accounting, tapos mag-board exam ka bukas, bagsak ka. Kasi yung mga tinuro sa amin way back 2000 hanggang ngayon, wala na po yun. Na-revise na yun. Pero po, ang salita po ng Panginoon, eternal yan. Kumbaga, fix yan. Fix yan sa mata ng Panginoon. Pero sa atin, syempre, binabago niya tayo. Kasi nga tayo we are human beings. We are limited. Diba? Kumbaga, fix ang salita ng Panginoon. Pero sa atin, di ba? As we read the Bible daily, it changes us. Binabago niya po tayo. Amen po ba? Amen. So, that's our first point. The Bible is set apart from all books. Second point, pakibasa naman po. The Bible is from God. Amen. The Bible is from God. This verse literally says that the scripture are God-breathed. Though written by men, the Bible was breathed out by God. The Bible was breathed out by God. Ano ibig sabihin nun? Yung salita ng Panginoon, hiningihan niya. Well, sabi nga, literally, ang Biblia, ang sulat ng Panginoon ay galing sa Kanya. Di ba? Sabi nga natin kanina dun sa nabasa ni Sister Marlitt, all scripture is what? Given by inspiration. Given by inspiration and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Pag sinabi po yung nabasa natin kanina na all scripture is given by inspiration, meaning sa ibang version, if you try to look up, all scripture is what? God-breathed. Hiningahan niya. That's why there is life in the Word of God. At dahil hiningahan ng Panginoon ang ating Biblia, meaning, so yun nga, obviously, may buhay po. Yung hawak-hawak nating Biblia, amen? Diba? And hindi lang to basta-basta libro. So yun nga, it contains life. And ano ibig sabihin ng yung salita ng Panginoon? It contains life. You remember, paano ba create ng Panginoon ang mundo? Sabi niya, di ba, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ano yung una niyang create? Light. So sabi niya, let there be light. And nagkaroon ng liwanag. So basically, may buhay sa salita ng Panginoon. Sa New Testament, ano sabi ni Jesus Christ kay Lazarus? Sabi niya, Lazarus, sabi niya, come forth.
No, lumabas ka dyan. Come out of the tomb. Diba? Yung Lazarus na patay, diba? Kinumand ni Jesus Christ, nabuhay siya. So, from that, we can prove na ang salita po ng Panginoon talaga ay hindi siya gawa-gawa lang na words lang siya, kundi the very Bible, the very Word of God has a life. Siguro kung tatanungin nyo, Brother Christian, mag-share ka naman ng isang verse sa Bible na kumbaga parang proof, 'di ba? Kung magiging pa tayo, magiging bookish pa tayo. Buksan po natin yung Isaiah 55:11. Isaiah 55:11. Pakibasa naman po. Isaiah 55:11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing that whereunto I sent it. Amen. Thank you so much po, Sister Mary. Sabi niya dan, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void. So I encourage you, if you have highlighter po, if you have physical Bible, highlight it. Diba sa ibang version sabi diyan, the word of God will not go back to him empty. Hindi babalik sa kanya yung kanyang salita nang walang katuturan. Diba? It will accomplish. Diba? That's why every time the God speaks, diba? It accomplishes what? It accomplishes something according to His will. Amen po ba? Amen. Next point. Letter C. Pakibasa naman po. See, the Bible is from God in its eternity. Entirety. Entirety. Amen. Salamat po. The Bible is from God in its entirety. Ano sa Tagalog yung entirety? Kabuuan. Di ba? So, all Scripture is said to have come from God. The word Scripture, yung nabasa po natin dyan, doon sa verse natin, here, graph, it means writing or book. This refers to plenary inspiration, which means full, complete, and entire. So pag narinig niyo po yung word na plenary, ano po yung pumapasok sa isip niyo? Plenary. Di ba yung mga resort, meron silang plenary? Hindi ko alam kung ano yung layman's term nun. Pero sabi diyan, pag sinearch niyo sa dictionary, ano ibig sabihin ng plenary? It means full, complete, or entire. So ang salita daw po ng Panginoon, it has a plenary inspiration. Meaning buo siya. It is full, complete, and entire. So, yun po. Tatandaan natin pag sinabing plenary inspiration, di ba? Kumbaga, it is complete. Buo siya. Next point. Pakibasa naman po. The Bible is from God in its smallest detail. Amen. Salamat po. The Bible is from God in its smallest detail. So, the word for scripture here is gramma. Kasi, di ba, yung Bible daw, scripture, sabi dun sa nabasa natin kanina. So, the Bible as a scripture, it is gramma, referring to a letter. Therefore, or thus, even the smallest details of the Bible are from God. It is called what? Verbal inspiration. So, ang salita ng Panginoon, it is verbally inspired. So, naniniwala po ba kayo doon na ang salita ng Panginoon, it is verbally inspired? Amen? So, all the details about the Bible, lahat daw ng details tungkol sa Biblia, and all the creation ay alam kaya ng Panginoon? Meron bang hindi nalalaman ng Panginoon? Wala po, di ba? Kumbaga lahat, all the details alam niya, all the creation. I'll give you one example po. Ngayon, di ba na tayo, parang we're living in a very very modern, di ba? Napakarami na pong technology. Pero kahit anong technology pa ang dumating, hindi niya kayang arukin. It cannot fathom the wisdom of God. I'll give you one example. Ang tawag dun sa pagka ina-x-ray yung buntis. Ang tawag dun yung ultrasound, di ba? Yung ultrasound, pagka natapos yan, pag print ba yan, maliwanag yan, very clear ba yan? Yung ultrasound, hindi di ba? Tama po. Pagka print yung result ng ultrasound, napakalabo niya, kung minsan gaganunin mo pa yan. Asan ba yung dito? Asan ba yung puso dito? Asan ba yung... Diba? Kailangan pa yan pagka nag-gender reveal. So,
anong point ko, bakit ko siya ginamit na example? Kasi, kumbaga parang, even up to the smallest detail, ang Panginoon, alam niya. Yung ultrasound pwede magkamali. Pero ang Panginoon, hindi yun pwede magkamali. And alam ng Panginoon, even bago pa ipanganak, kung sino man yung batang naandun, alam na niya, kilala niya na yung bata in the eternity past. Let's open Jeremiah chapter 1 verse 5. Jeremiah chapter 1 verse 5. Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest for out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Amen. So, before I formed thee in the belly, di ba? Bago pa siya nabuo doon, di ba? Before thou comest forth out of the womb, bago pa siya lumabas, di ba? Kilala na siya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, dineclare niya yun eh. And inordain niya si Jeremiah. Si Jeremiah yung tinutukoy doon as a prophet to all the nations. Another one, Ecclesiastes 11:5. Ecclesiastes chapter 11 verse 5. As thou knowest not what is the way of the Spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with child, even though thou knowest not the work of God, who maketh all. Amen. Thank you po, Kuya Robert. So, di ba, nakita niyo doon, sabi diyan, as thou knowest not what is the way of the Spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with child, even so thou knowest not the works of God, who maketh all. Di ba? Tayo ba, alam ba natin kung paano nabuo yung kung paano nabuo yung mga bones, paano nag-connect. Walang kumbaga, we cannot fathom. Hindi natin maaarok kung paano nabuo yun yung isang bata, which is, di ba, humanly speaking, para sa atin, it's a miracle. Di ba? So, from this point, masasabi po natin that pag sinabing verbal inspiration, God knows all the smallest details. Di ba? Every single word na sinabi ni God in the Bible. Amen? Amen po ba? Next point. Letter E. Pakiibasa naman po. The Bible is one book with an all-encompassing theme, which is salvation in Jesus Christ. Amen. Thank you po, Kuya Neil. So, the Bible is one book with an all-encompassing theme, which is salvation in Jesus Christ. Amen. Tama po ba? Di ba kaya nga, di ba may acronym meaning naalala niyo may acronym meaning yung Bible? Anong sinasabi nila doon? Yung BIBLE? Believers Instruction Before Leaving Earth. Kumbaga parang ginawa siya ng acronym. Kaya nga po, na-realize ko, actually, sobrang tama yung point number 5 natin eh. Na-realize ko na kung bibigyan ko ng one word yung Bible, kung i-describe ko yung Bible in one word, syempre aside from God, kasi salita niya yun eh, I will give or describe Bible as salvation, kaligtasan. Di ba? Kasi the entire Bible, tinuturuan tayo paano tayo ma-save, kung paano po tayo maligtas. Di ba? From the Old Testament up until Revelation, it talks about how can we live according to the way of God, and obviously paano po tayo maligtas. Remember nung nagkasala si Adam at si Eve, 'di ba? Paano sila niligtas ng Panginoon? Si God, siya mismo yung gumawa ng way. Nagkaroon ng animal offering, sacrifice. Brother Christian, paano naman nagkaroon ng salvation doon? Syempre, obviously, paano naman yung animal, paano magiging sacrifice yun kung walang shedding of blood? Paano walang dumanak na dugo? And yung balat nun, ginamit ni God as what? As parang pantakip dun sa kahubaran ni Adam and Eve. That's why they are being saved. Ano pa? Nung time ni Noah, kilala naman po natin si Noah, di ba? How many years na binild niya yung na ginawa niya yung arko? Some say 50 years, yung iba 75. But the most familiar one, ginawa niya yun in 120 years. Di ba? And habang ginagawa ni Noah po yung arko or barko, di ba? Habang ginagawa niya yun, hindi pa po alam ng mundo ano ang flood, ano ang baha.
Di ba? And at that time, si Noah, pinipreach niya na hey, merong paparating na delubyo, na great flood that will wipe out the whole world. Pero anong nangyari? Isipin mo, 50 years or 75 or 120 years, napakahabang time for us to repent. Para sila ay tumalikod sa kasalanan or para sila ay masave. Actually, lagi nga po sa akin personally, iniisip ko yun eh. Di ba? Habang ginagawa ni Moses yung arko, pwede na they have much time, di ba? Para kumbaga ma-save. Pero at the end of the day, ilan ang na-save during the Great Flood? 8 lang. Sino yung na-save? Si Noah at asawa niya, yung 3 anak. Sino yung 3 anak? Shem, Ham, and Japheth. Tapos sino yung 3 natira? Yung mga asawa nila. And 8 tao lang yung na-save, di ba? Sa all creation. Tapos nagdagdag sila ng alin? Nagdagdag sila ng one of a kind per creation, di ba? Merong yung mga doon, merong aso. Biro lang po. Hindi specify 'yon. Pero ang point po diyan, at that time, kumbaga God is providing salvation na rin. Pero sa time natin ngayon, paano po tayo masisave? Di ba? Paano tayo masave? We all know paano tayo masisave. John 14:6. But very clear. Sabi ni Jesus Christ, but Jesus Christ said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by through me. Di ba? Walang paroroon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya lamang kay Jesus Christ. Amen po ba? Amen. So, kung mapapansin ninyo, the entire Bible, talagang it talks about kung ano yung benefit sa atin nun, how to be saved. Di ba? Simple lang. Walang ano yan eh. Kumbaga parang walang kuskus balungos ika nga nila. It helps us to really connect with God that we might be saved. Bakit natin kailangan masave? Dahil yun po ang kalooban ng Panginoon. That all men should come into repentance. Na lahat po tayo ay magsisi sa kasalanan. Kasi gusto ba ni Lord na may mapunta sa dagat-dagatang apoy? Mamatay? Hindi po, wala. Hindi natutuwa ang Panginoon every time po hindi po natutuwa ang Panginoon pagka may mga namamatay na tao, especially unbelievers. Hindi po siya natutuwa. That's why we have here the very word of God, ang kanya pong salita. Amen po ba? Amen. And point F or 6th point. Pakibasa naman po. The Bible can protect believers from error. Amen. The Bible can protect believers from error. So, ang banal na kasulatan daw po na hawak natin ngayon ay naglalaman to ng mga syempre, mga katuruan para tayo ay maprotektahan sa mga again sa mga false teachings, sa mga maling katuruan. Kasi 'di ba napatunayan na natin kanina na ang Bibliang hawak natin hindi to gawa-gawa lang, hindi to invento lang. And connected po siya sa ating last point for our first part. Pakibasa naman po. The Bible is sufficient to make the Christian complete and mature. Amen. Diba? Ang ganda pong pakinggan. The Bible is sufficient to make the believers, Christian or believers, complete and mature. So, an imperfect, incomplete book could not produce perfection. And since the Bible is able to make the man of God perfect, it is obvious that nothing else is needed. So the scripture is thus the sole authority for faith and practice in the individual believer's life and in the church. So, pakibasa nga natin ulit yung verse 17 kanina nung ating pong first point. Sorry, yung 2 Timothy 3:17. Ulitin po natin. 2 Timothy 3:17. Sino po? Si Kuya JL? 17 po. Also, if the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Amen. So, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So yung salita po pala ng Panginoon, the Bible that we have, it makes us, what? It can save us
Pero syempre nga, hindi pa natin ma-attain yung perfection eh. Doon na yun sa langit. Di ba? So, another one, basahin nga po natin yung Psalm chapter 1 verses 2 to 3. Psalm chapter 1 verses 2 to 3. Psalms chapter 1, verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Amen. Salamat po. So, anong sabi niyan? But his delight is in the law of the Lord. Tayo daw po na mga mananampalataya, ano daw yung delight natin? Ano daw yung kagustuhan natin? Diba? Kagustuhan natin ng alin? Ang salita ng Panginoon. Ang kanyang banal na kasulatan. And anong kasunod nun? Saan tayo inihalin tulad? If we study the Word of God, pag inaral daw po natin ang salita ng Panginoon, tayo ay maihahalin tulad sa isang puno or sa isang tree planted in where? In the river. Diba? At pag yung isang puno ay, well, obviously, ang isang puno pag naitanim yan sa ilog or near the river, di ba? Ang sabi diyan, that bringeth forth fruit in his season, at yung leaves, di ba? Pag yung puno daw na itanim po sa malapit sa ilog, yung dahon nun hindi malalanta. And we are like that. And whatsoever he do shall prosper. Amen. So tayo daw, so again, di ba, let's not forget po this point na the Bible is sufficient, na kumbaga sapat po. The Bible is sufficient, sapat to make us complete and mature. And sa ating next verse for our second part, basahin nga po natin 2 Peter chapter 1 verses 19 to 21. Verse 19, we have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in the dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts. 20, knowing this first, that no one prophecy of the scripture is of any private interpretation. 21, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Amen. Thank you so much po, Sister Paz. So yung binasa po natin ay sa aklat po ng 2 Peter. So may idea po ba kayo kung sino nagsulat ng 2 Peter? Any idea, guys? Buksan po natin yung 2 Peter chapter 1 verse 1. 2 Peter 1 verse 1. Mm-hmm. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us for the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Amen. Thank you, Karen. So, sino ulit ang nagsulat niyan? Nung binasa natin, si Simon Peter or Apostle Peter. Okay, so malinaw po sa atin na, ayun nga, isinulat po ni Apostol Pedro ang ating binasang verse. And actually po, napakaikli lang po ng 2 Peter na to. It only has 3 chapters, itong 2 Peter. And ang main theme po nito, ang tema po ng binasa natin ay, it talks about spiritual knowledge. Kung paano po tayo magkakaroon ng karunungan about spiritual. Why? Because, anong dahilan nun? Kasi magkakaroon daw ng maraming false teachers and false prophets during our age. And alam ko naman po na sa atin individually, you can really sense it. Di ba? Magbukas ka lang ng Facebook, ang dami mga, tinuturong maling katuruan. Paano maling katuruan na? Para ma-save ka, you have to do this, and that. Diba? Pero dito, nasabi dyan, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Anyways, let's go to our first point. Pakibasa naman po yung ating first point. The scripture is a light shining in the dark place. Amen. The scripture or the Bible or the Word of God is a light shining in a dark place. And ano ba yung dark place na yun na tinutukoy dyan? Yung Biblia daw po ay parang isang light or parang isang ilaw na nagniningning, shining in a dark place. And yung dark place na yun ay obviously itong mundong ginagalawan natin. It is the world.
Bakit dark place itong ano to? Itong mundong itong tinitirhan natin ngayon. Why is it dark place? Because what? Because of sin. Correct. And this is what? This is a fallen world. Diba? Diba naniniwala po ba kayo doon? Yes, actually, fallen world naman talaga siya. Diba? Anong makikita nyo dito? There is sickness. Diba? Lahat tayo, nagkakasakit tayo. Ano pa? There is what? Accident. Diba? May mga accident or kaya nga merong hospital. Diba? Merong cemetery. Even our economy. Diba? May inflation. Diba? Kumbaga, fleeting. Kaya masasabi mo talaga na fallen world yung ginagalawan natin. And by the way po, if maisingit ko lang, anong oras po kayo nagigising pagka umaga? Some of you? Morning, di ba? 3 a.m. 5? Kayo po, anong? Ako nagigising ako minsan 7:30, medyo late na. Sana all. Tapos yun, medyo konting galaw-galaw para pumasok sa trabaho. Diba? So, bakit ko tinanong yun? Diba? Kasi yung iba sa inyo, nagigising ng 6 a.m., 7 a.m. And, alam nyo ba, na pagdating dun sa heaven, diba? Pagdating sa langit, everything is perfect. There is no more sickness. Diba? Wala nang hospital. Wala nang hospital, wala nang sementeryo. Even time. Diba? Are you aware na pagdating po sa langit, wala nang time. Well, I was reminded of that. Buti na lang, salamat kaya sa ating pastor. Pagdating sa langit, wala nang time, di ba? Hindi ka na mag-aalala na, parang 1 hour or 1 day, di ba? 1 month, 1 week, 1 year, 100 years. Oo nga naman, it makes sense. Kasi nga, you're already living in the eternity. Di ba? What's the point of measuring pa? Di ba? So, parang iniisip ko, parang Lord, ang sayo na, wala nang time. Di ba? Doon kasi, we attain perfection. So, again, wait lang, nasa na ako. So, the scripture is a light shining in a dark place. Ano yung memory verse po natin na sinend ko po? Naalala niyo? Psalms 119 verses 105. Puntahan nga po natin. Psalm 100. Although alam kong memorize nyo na to, pero puntahan lang din po natin. And highlight it if you have a highlighter. Psalm 119 verse 105. And kung pwede po sana lahat tayo, basahin po natin ito. Nandiyan na po ba kayo? Amen? So sige. Psalm 119 verse 105. Ready? Begin. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Diba? So, amen. So, di ba, very familiar po sa ating lahat. Growing up sa mga churches, di ba? Di ba, naririnig na natin to. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Di ba? Para daw siyang lampara sa ating paa. Why? Because it guides us. And a light unto our path. Di ba? Siyempre, pag naglakad ka sa madilim, bunggo ka. Di ba? Diskarel ka. So habang nabubuhay po tayo, dito sa spiritually dark place, di ba, na tinutukoy natin kanina, the Word of God is our lamp and our light in our Christian life. Amen po ba? Amen. Next point. Sister Bas, pakibasa naman. Next point. The Bible is not a product of man's will. Amen. The Bible is not a product of man's will. Ang banal na kasulatan daw ay hindi ito produkto ng kagustuhan ng tao. Diba? Other books are products of the will of the human author, but not the Bible. God chose certain men and moved in them to deliver His message. As the Holy Spirit moved, the chosen men spoke and wrote the words of God. Amen. So the Bible is not a product of man's will. Story time lang po, no? Let me share a very short story. And alam ko na paulit-ulit nyo rin naririnig to. Meron po akong dating katrabaho. Tapos, Kristiyano rin po siya. And meron kaming tinatry na iwin na isang kapatid. Sabi natin kapatid. Kasi, kumbaga, itong katrabaho ko dati, si ate, yun nga, meron kaming sinusubukan ko na iwin ulit na isang kapatid, si kuya naman. Tapos, ito kasi si kuya, hindi na po siya nag-church. He was born and raised in a Baptist family, and naputol po yung worship nung nag-abroad siya. Basically, hindi na siya nagsisimba. And 2 weeks back,
kwento nitong dati kong katrabaho, si ate, na sabi daw nun, nung si kuya na hindi na nag-church, nagulat siya sa sinabi nun ni kuya. Ang sabi niya, ang Bible, ano lang naman yan sulat lang naman ng tao yan. So, medyo, someone po naggaling sa Baptist, medyo, nakakagulat yon. Mabigat na statement yon. Kung ang Bible, sinasabing sulat siya ng tao, well, isinulat ng tao ang Biblia. That's logically correct. But to say na ang Bible ay sulat lang ng tao, na para bang invento lang o gawa-gawa lang ng tao, that is logically incorrect. Maling-mali yun na, isinulat lang naman ng tao ang Biblia. Why? Let me read this one statement. If the Bible was man-made, it wouldn't go against all man-made desires. Diba? Kung isinulat lang pala ng tao ang Biblia, bakit puro against yung mga utos sa Bible, against sa atin, sa ating flesh, sa ating mga desire. Huwag ka nang lumayo. 10 commandments pa lang Huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw. Diba? Diba? Or yung not forsaking the assemblings together, diba? As the manner of some is. Bakit ang hirap magsimba pagka Sunday? Command sa atin yun ng Bible, every Sunday. Magano tayo. So, kumbaga, ang Biblia po, hindi lang siya basta sinulat lang ng tao. Diba? Well, sinulat siya ng tao, pero hindi ito imbe-invento o gawa-gawa lang. Diba? So, sorry. So, again, the Bible is not a product of man's will. Hindi ito parang, kumbaga, gusto kong gumawa ng, sabi ni Moses, isulat ko tong Diba? Hindi po ito produkto ng dahil lang gusto ng mga 40 authors para magkaroon po ng Biblia. It is God pa rin po. Ang Panginoon pa rin ang may hakda, diba? Ang may kagustuhan na magkaroon po tayo ng ating Biblia. And third point, pakibasa naman po. This passage explains the method whereby the Bible was given. Amen. So, this passage, yung ating binasang 2 Peter kanina, explains the method whereby the Bible was given. So, God used men, but He used them in such a way that what they wrote was God's Word. When the Bible touches on inspiration and revelation, it focuses on God. So, ang focus pala ng ating Biblia ay ang Panginoon. So, remember pa lang dun sa 10 Commandments, di ba? Ano po yung focus niya? Di ba? Hindi ko lang kung sino ba yung nag-preach sa atin about sa sa mga law, meron ba yun? Pero yung sa 10 Commandments po, di ba? Anong point, bakit tayo merong 10 Commandments? To point us into sin. Pero, if I will share another point, let's open Exodus 19:5. Exodus chapter 19 verse 5. Exodus chapter 19 verse 5. Who will read? Si Janice. Exodus 19, verse 5. Now therefore, if you will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Amen. Thank you, Eunice. Sabi diyan, now therefore, that if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. So, kumbaga, the Lord is saying what? That if we keep His commandments, pagka sinusunod daw po natin yung kanyang commandment, we will become what? We will become His treasured possession. Nakalagay dun din, di ba? So, kumbaga, at the end of the day, sa kanya pa rin po ang glory, di ba? Amen po ba? So, just for a quick recap, ito po ay palaging binabanggit po ng ating pastor na, kumbaga, ang kanyang banal na kasulatan, ang Bible po, from God to man. Di ba? Again, from God to man. Anong tawag doon? That is revelation. And pag sinabing from man to God, pag sinulat na ng tao, from man to paper, anong tawag doon? Inspiration. And from paper to heart, pagka binabasa na natin, nababago tayo, we are being changed.
Anong tawag doon? Illumination. We are being illuminated. We are being transformed through His Word. Amen? Amen po ba? And letter D, pakibasa naman po yung letter D. Kuya JM. But indeed, the Bible writers did not interpret God's revelation to mankind through their own thinking. They were given God's revelation by the Holy Spirit. Amen. Tama po ba? Ang ganda, no? Sabi diyan, they were given God's revelation by the Holy Spirit. So, the Bible writers did not interpret God's revelation to mankind through their own thinking. Kumbaga, hindi nila ininterpret yung salita ng Panginoon dahil lang through their own knowledge na ito yung meaning niya. I will write. No. Diba? They were given God's revelation through what? Through the power of the Holy Spirit. Kapangyarihan po ng banal na Espiritu. And siguro kung tatanungin po ninyo, ano bang ibig sabihin na they were given God's revelation by the power, by the Holy Spirit? Diba? Gumamit ba si God? Diba? Nakakita niyo yung listahan ng mga 66 books kanina, tapos yung author, diba? Gumamit ba si God ng, actually medyo mabigat na tanong to eh. Pero gumamit ba si God ng unbeliever na writer para isulat yung Biblia? May nakita ba kayong unbeliever doon? Actually wala. Diba? Kumbaga, ibig sabihin, ang lahat po ng mga authors na nagsulat ng Biblia ay, ito po ay mga mananampalataya. Yes, they are faithful people of God. Nagsilbi muna sila sa Panginoon. Nagtapat sila sa Panginoon, di ba? Di ba? Yung mga books ba sa Bible, sinulat ba siya ni Judas? Ni Judas, di ba? Wala kang makikita. So, kumbaga, these people were moved by the Holy Spirit. Actually, paulit-ulit ko po siyang narinig before na nung isinulat daw po ang Biblia, they were as if the Holy Spirit is the one writing. Kasi nga, yun nga, it is not the will. Hindi ito decision ng tao, kundi decision ito ng Panginoon, ng banal na Espiritu. Diba? Yun nga, example si Moses, nagsilbi siya, that's why, nagsilbi siya, God used him, that's why, naisulat majority of the books in the Old Testament. Diba? Mga patriarchs na ginamit po ng ating Panginoon. So, I'm done with the points. So, on the side note po, let me discuss the canonization of the Bible. The canonization of the Bible. Pakibasa naman po yung first sentence ng ating nasa harapan po. The canon of the Bible refers to the authoritative list of the 66 books that comprise the Old and the New Testaments. Amen. Thank you po. So yun nga, kumbaga, the canonization of Bible, kaya nabuo ang Bible, it is being what? Canonized by God Himself. Ang sabi diyan, the word canon daw, it means a reed or it's a measuring stick. It describes the process of testing something by a set rule or set of standards. So, di ba? So, pag sinabi pong canonization, proseso po siya kung paano po how the Bible came into as a book, into being. Diba? Pag sinabing canonization, diba sa basic English, pag nagsisimula sa nagtatapos sa ION, it's a process. So proseso po siya kung paano po, yun nga, paano tinanggap na makatotohanan yung Biblia ang hawak po natin ngayon. The God who gave the scripture led His people in determining which book to include. Actually po, dun po sa ating lesson, hindi po nakalagay kung ano ba yung process of testing na yun. Hindi po siya nakalagay dun sa ating lesson. And thank God because dun sa isa pong sa isang Bible seminary na may nakita po akong lesson doon. These are the process or testing po kung paano po na-canonize ang Biblia ang hawak po natin. So, there were 4 basic tests of canonicity for a book. So, it is what? Hindi po natin dadaanan yan lahat, pero for our quick reference lang po, paano tinetest yung mga scrolls noon para masabing, this is really the Word of God and we should compile it. Tinetest dyan, una syempre, writer, next, the contents, next, the acceptance, and the inspiration. And hindi po nila ika-canonize ang isang scripture kung isa lang dyan ang meron. Kumbaga, dapat yan lahat nagmamatch. Okay? Kasi,
paano kung yun nga, man of God yan, pero yung content niya mali naman. So, as per dun sa, yun nga po, dun sa lesson po na yan, sa kabuuan po nun, they are accepting or they are canonizing the Bible or the scripture, okay, by using this 4 tests. And if one will fail, halimbawa nag-fail siya sa yun nga, sa writer or contents, historically error siya historically, so hindi po siya tinatanggap. So for our quick reference lang po. And now, so the Old Testament for our last point po. So the Old Testament was collected by whom? By the Jews. So God assigned them the task of preserving the Hebrew Scripture. Basahin nga po natin yung Romans chapter 3 verses 1 to 2. Romans chapter 3. Sino na pong magbabasa? Romans chapter, Romans chapter 3 verses 1 to 2. Chapter 1. What advantage then has the Jew, or what is the profit of circumcision? Chapter 2. Much in every way, chiefly because to them were committed the oracles of God. Amen. Sabi yan, because that unto them were committed the oracles of God, or oracles yung Old Testament. So the Lord used the Jews para is-preserve po yung Old Testament na meron po tayo ngayon. And just a note that the Dead Sea Scrolls, which is approximately 100 years before Christ, contain the same books of the Old Testament that we have in our Bibles today. So kumbaga na-unearth po kasi nila, nahukay nila yung Dead Sea Scrolls, and it matches yung kinumpile ng mga Jews, which is yung Old Testament na meron po tayo ngayon. And next, the New Testament was collected by whom? Sino nag-collect? The early churches, o yung mga Kristiyano. Let's read po yung 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. 1 Thessalonians 2, 13. For this cause also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God which ye heard of us, you receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God which effectually worketh also in you that believe. Amen. Thank you so much po. So, nung tinanggap po ng churches yung New Testament, yung scripture, they receive it gladly. So meaning, yung New Testament na meron po tayo ngayon, it is being preserved by the early churches. Amen po ba? So, I believe medyo naging mabilis yata ako sa pagtuturo, and yun lang po ang ating topic po for tonight, and I hope po na sana somehow meron po tayong konting natutunan po, and salamat po sa pakikinig po ninyo. And yun lang po, kung meron po kayong katanungan, hindi ko po masasagot, pero meron po ba kayong gustong iklaro kung sakali lang po? Meron po bang hindi malinaw sa nasabi ko, or hindi po medyo anong tawag doon? Medyo violent reaction, or medyo masyadong critical to. Any questions po ba, or wala naman? So yun po. Maraming salamat po sa pakikinig. And thank you po ulit Ate Celia po sa pag-attend po ng aming Bible study po. So, yun po, every Friday po, nag-aaral po kami. Ito lang po, nag-aaral po kami ng salita ng Panginoon, and palipat-lipat po iba-ibang bahay. Minsan sa bahay din po nila Sister Joy. Ayan po. And we hope na sa Sunday po makasama po namin kayo.